Alam natin na ang Reynolds and Elasto Painters ay hindi nagpapalugi pagdating sa mga trade. So kung gusto ng Magnolia Chicken Templados na makuha, itong si Kit Tattoo, kinakailangan gandahan nila offer. At ang isang nakikita ko dyan, pwede nilang ibigay itong si James Laput plus yung sarili nilang first round draft pick. Kapag nagkataon, magkakaroon ng center itong Rain or Shine, 6'10", plus magkakaroon sila ng bali 3 na first round draft picks. Dalawa na ang draft pick nitong Rain or Shine. Sarili nila yon. Plus, itong sa Magnolia, makukuha nila. So, magiging 3 yan. Plus, sila ang unang magkukuha doon sa second round. Samantala naman, itong Magnolia, kung makuha itong si Kit Tattoo, mareresolve na yung problema nila pagdating dito sa sentro. Kung titignan natin, alam natin na itong darating na draft ay magiging malalim. Kung ikaw si Coach Yeng Giao, alam mo naman kung gaano kahusay itong si Kit Tattoo bilang scorer. Pero nahirapan siya dito kay Junmar Fajardo sa depensa. At ito si James Laput, in general, mas physical yan dito kay Tattoo, so baka mas makatutulong yan dito sa pagdepensa kay Junmar sa loob. Plus, ang importante dyan dito sa Rain or Shine, magkakaroon sila ng 3 first round picks dito sa darating na draft, number 7, number 9, at yung sa Magnolia. Plus, dun sa second round, sila pa unang kukuha. So, halos 4 yan na first round draft picks sa isang malalim na draft. So, mapapaisip talaga dito itong si Coach Yeng Giao. Sa panag naman ng Magnolia, malaking bagay kung bibitawan mo si James Laput. Pero itong si Kit Tattoo naman ay merong outside scoring, mas magaling tumira sa labas. At kung pwede na kinakailangan pa nilang kumuha ng isang draft pick, pwede naman kausapin ng Magnolia itong Terra Firma, Phoenix at Northport. Maraming trade asset itong Magnolia. Nandiyan si Calvin Abueva, si Gio Halalon, si Paul Lee, si Aris Dionisio. Actually, buong lineup ng Magnolia pwedeng i-trade except itong si Mark Baroka at itong si Ian Sanggalang. Kaya sa tingin ko hindi na malulugi itong Magnolia Chicken Templado sa ganitong klaseng trade. At pati na rin itong Rain or Shine Elasto Painters. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan tignang mabuti nitong Rain or Shine na yung ganitong klaseng trade ay bihirang dumating, lalo na kung ganito kaganda yung offer. At alam natin na sa mga darating na araw, marami pang mga rookies ang mag-a-apply dito sa PBA draft. At dito natin makikita at liliwanag kung sino-sino yung mga pwedeng makuha. Kung ikaw Rain or Shine at makita mo na maraming mga players dyan na po pwede na gumana dito sa sistema ng ROS, abang malaking bagay yan. At baka mapapayag na sila. At tandaan natin, ang laki rin ng improvement ng laro nitong si James Laput ever since magpunta siya dito sa Magnolia. Kaya okay pa rin yan sa Rain or Shine.